Hello, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Saan man po kayo abuti ng ating live or sa ating video for today. Ito po ang inyong Tatay GC dito sa ating YouTube channel, Ivanyes GC Vlog. Magandang umaga, magandang araw sa inyong lahat. Mga kaibigan, sa nakaraang mga linggo, marami pong mga balita at pag-uusapan po natin ngayon mga kaibigan ay ito'y tungkol sa politika. Maalala po natin mga kaibigan, nagkaroon po ng pag-convene ang Senado sa Sara Duterte impeachment. Ngayon, marami pang mga agreement o mga pagtatalo mga kaibigan. Nag-argue sila para paano patuloy ang nasabing mga impeachment at ito ay siyempre alam naman natin na mas marami talaga ang mga kakampi ni Sara sa Senado maliban dun sa Congress. At unang-una dito mga kaibigan, may isang senador na si Gatchalian na gusto na kaagad buksan na ang pagsisimula ng Senado ng impeachment trial, ngunit marami pong kumontra dito. At bunga nito ay nagkaroon ng suggestion or panukala si Senator Bato na i-dismiss na ang naturang impeachment. Ngunit ito ay ito naman si Senator Cayetano ay naisip ng butihing Senator Cayetano na ibahin ang pangalan ng naturang dismiss, sabi demand or ibalik o return ang naturang impeachment proceeding or impeachment article ay ibalik sa Kongreso. Kaya nagkaroon ng manifest si Senator Cayetano at gano'n na nga. At samantalang itong si Coco Pimentel, si Risa Hontiveros ay talagang atat na gusto talagang ma-impeach na o magsimula na ang trial. Ngunit naisip ng butihing Senator Cayetano na ibahin ang style, ibahin ang estilo at pangalan ng pag-dismiss, kasi kapag i-dismiss talagang mananalo naman talaga ang dismiss, kasi kita nyo naman sa butuhan sa pagman or sa pag-return ng naturang article of impeachment ay panalo ang mga side ni Duterte. Ito ay ang butong 5 o 18-5 pabor sa pagman ng naturang article of impeachment ay 18 at kumontra mga kaibigan ay 5 lamang. So ito ang naisip ni Cayetano at ito naman ay naaprubahan at dinaan nila sa voting system. At alam niyo naman sa Senado, kapag hindi nila napagsunduan ang isang bagay ay dinadaan nila sa butuhan. Diyan naman talaga laging butuhan yan. Sinong panalo sa buto ay siya ang maging magwawagi, no? O sino ang panalo, sino magwawagi. So ang nangyari mga kaibigan, hindi na malayan ng nila Risa Hontiveros at ni Coco Pimentel na iniba lang ang pangalan. Yung pagbalik or pag-return ng naturang impeachment article sa mababang kapulungan doon sa Kongreso ay isang sistema na rin ng pag-dismiss doon sa
Senado, na ibig sabihin hindi tinanggap. So ibig sabihin pag hindi tinanggap, ibabalik siyempre. At yan ang problema ngayon. Susunod ba ang Kongreso dahil napakaliit na ng panahon nila, sapagkat mga kababayan ko at mga kabangag, ang taning ng kanilang buhay ng mga congressman at senadors na magtatapos na ngayong taon o ngayong term ay hanggang June 30 na lamang. So ang ibig sabihin nito, magko-convene na naman ang Kongreso at buuhon nila ang kanilang pag-file ng impeachment doon sa kaso ni VP Sara na gusto nilang tanggalin. Ngayon, hindi na paghalataan ng mga opposition at wala silang imik na itong pag-man o pag-return ng nasabing article of impeachment ay nangangahulugan ito na ito ay dismiss na. Wala na silang panahon, wala na silang time. Dahil ano na ba ngayon? June 14 at June 14, ilan na lang, 16 days na lang, magagawa pa ba nila yon? So ang mangyayari, marami pang mangyayari dyan mga kababayan, na marami pang rason na kung gusto nilang ipagpapatuloy ang naturang impeachment ay tatawid pa yan sa 20 yugto ng mga Kongres na ito ay magdesisyon ng mga bagong papalit, dahil ayon daw sa kanilang regulation, ang bawat o anumang mga transaction ng nakaraang committee or ano ba tawag dito, na nakaraang panahon ng Kongreso sa 19 ay kung magwawakas na po ang lahat ng mga congressman at senador, ay matatapos na ang kanilang mga gawain at mag-end. Ibig sabihin ng end, baka mag-iiba na naman yung ibig sabihin ng end, baka pagtatalunan na naman ninyo ang end at ang the end. Ang end and the end is the same meaning. So ibig sabihin ang end ay wala na pong balikan, malibang po i-renew, pero sa kanilang regulation po ay hindi na pwedeng buhayin pa ang lahat ng mga transaksyon sa nakaraan ng 19 Congress. Yun ang tama. So ngayon, napag-alaman ng mga itong si Dilima na sinabing para na lang rin kaming ano ninyo kumbaga sa Bisaya, giilad kay nga naman. Parang yung dalawang bata na nag-aagawan sa isang kindi. Ngayon, ang isang kindi gustong-gusto ng isa, gusto rin ng isa. Ngunit hindi maintindihan ng nagbibigay na iisa lang ang kindi. So, kumuha ng saging. Ngayon, sinabihan ng anak o ng nagbigay na nalaglag ang kindi. Ngayon, nung malaglag ang kindi mga kababayan, binigyan na lang saging. At yun ay palihim na ibinigay ang candy doon sa isang bata. So ganito po ang pagkakawagis, pagkahitsura ng nangyari dyan sa article of impeachment nila, na ibinalik para baga mga kaibigan na bumili ka ng isang bagay na binayaran mo na, tapos or hindi pa bayad, dinala mo doon sa gustong bumili, ngunit nakita ng may-ari na ang bibili sana, nakita na may damage, may diferensya.
So isinuli po yun mga kaibigan. Nung isinuli sa may gustong bumili at pinapalitan. So yung original na binili ay papalitan ng bago. So ngayon, i-apply natin sa impeachment. So dahil gusto ng Senado o ng judge ng hukom na ibalik yung article of impeachment at kailangang baguhin at etc. Ngayon, kapag binalik na ng Senado ang naturang article of impeachment, anong gagawin? Babaguhin nila at i-refile na muli. Pag refile na muli, sasakop na po yun sa 1-year ban. O kailan nagsimula yung impeachment? February ba? So kung kukwentahin natin yung 1-year ban impeachment, ay pupunta pa tayo sa February 2026. So mag-aantay. Ngayon ang tanong, talo na nga kayo dito sa wala pang pumasok na mga bagong senador na doon sa Congress, sa Senado. Natalo nga kayo, hindi nga ninyo napigilan na ibalik ang naturang article of impeachment. Ngayon, anong nangyari? Binalik. So talo kayo sa butong pabor na 18 at ang hindi ay 5. So yan po napaghalataan na talo na nga kayo. Hindi na nga yan. Wala na pong pag-asa. Kahit may maraming mga pabor doon sa impeachment na nagsasabi maraming pang paraan. Pero mas marami pong nagsasabi na hindi na po maaaring ilusot yan sa 20 anumang gawain sa 19 Congress ay hindi na po pwedeng dalahin sa 20 Congress. Ano ba naman yan? Ang dami-dami yung mga palusot, dami-dami yung mga sarili nyong batas, ginagawa ninyong crooked, binabaliktad-baliktad ninyo, ganun din ang kahulugan yan. Pagbigyan na natin, maipagpatuloy yan sa 20th Congress yung mga sinasabing impeach na yan. Ngunit may panalo ba kayo? May voting kapasidad ba ang inyong mga senador? Diba naalala natin, isa lang ang senador na nanalo sa partido ni BBM kundi si Lito Lapid lamang. Mas marami ang pabor kay Inday Sara ng mga senador na buboto para ma-acquit siya. So ano pang gagawin ninyo? Wala na. Pag pumasok si Marcolita, ay wala na mga kababayan, wala na pong silbi yan. Mag-usik-usik lamang mo sa inyong panahon. Ayaw pang i-focus na lang ninyo sa sitwasyon ng ating ekonomiya para bumaba ang mga bilihin at magkaroon naman kami ng benepisyo sa inyong mga ginagawa dyan sa Kongreso at sa Senado. Ang mga bagong Senado, mga bagong Kongreso ay hindi naman siguro katulad ng mga talangkang pag-iisip ni katulad ng mga dating congressman na mga wala nang inisip kundi ang paghihigante at kaguluhan. Yan mga kaibigan, sila Dilima, si Coco Pimentel ay ngayon naranasan nila na sila ay talo. Talagang wala na magagawa sa kanilang mga pinaglalaban. Mag-antay na lang kayo sa panahon ninyo. Pero palagay ko, matagal-tagal pa ninyong mabawi. Mamumulubi muna kayo. So maraming salamat po mga kababayan at mga kaibigan. Ito po ang inyong Tatay GC dito sa YouTube. Pwede bang pakisubscribe, like, and share po ang ating pinag-usapan ngayon. Ang title po natin ngayon, Sara Duterte Wagi, mga dilawan talunan. So bye-bye na sa inyong lahat. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, ito po si Tatay GC dito sa YouTube sa Ibanez GC Vlog. Thank you. Maraming salamat. Bye-bye.